katambay ka. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good day all mga katambay kang. Oras natin ng ngayon ay 8:55 na ng umaga sa petsa na March 22, 2026. So ayun, na late na ako ng dating dito, pero all goods lang yan. At nandito ganito ngayon outfit ko kasi medyo late na nga. At nandito ko sa church at happy Sunday, na sa loob na sila, hinihintay pa yung iba. So yon. Magcha-church po si Ate Bel. Praise God. Si Ate Gani, andyan din ako. Mga 1 week pas yan dyan. Benta na tayo ng kalakan. Alin pa? Bawat isa, narito. Pakikitihan nyo ba? Nyo naman po yung sabihin nyo, welcome. Welcome po, welcome.
puso, ng aming buong kaluluwa. Nawa ay nakaabot sa inyong paanan, Panginoon, ang aming pag-aawitan ng aming panalangin. Lift up your holy name. We glorify you in the mighty name of Jesus. Makakabubo kayo mga kapatid. National Women's Month. Meron po tayong 2 linggo pa para bigyang pagpupugay po natin ang ating pong mga kababaihan. Dalaga ka man, may asawa ka man, lolo, lola, ito po ay para po sa atin. Para naman tayong mga kalalakihan, ito po ay akma rin naman po para sa atin pong lahat. For such a time as this, virtue with a purpose. Ang ating pong key verse, nakasulat po yan sa Esther chapter 4, verse 14. Hayaan niyo po na basahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog sa Magandang Balita, Biblia. Sabi po dito, Esther chapter 4, verse 14. Kapag pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din naman sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Para po maintindihan po natin, basahin ko na po yung Esther chapter 4, verse 11 to 17, and then Esther chapter 5, verse 1 to 3. Ang sabi po dito, verse 11, mag-umpisa po ako sa verse 11. Alam po na ito? Wala po. Sige po, babasahin ko na lamang po. Ang sabi po dito ay, si Esther po ang nagsasalita po dito. Alam na alam ng lahat na walang tinatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, na hindi pinapatawag ay papatayin. Maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. 30 araw na ako hindi pinatatawag ng hari. Nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang pinasabi niya. Huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo, ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong mga angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Dahil dito, pinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos pupunta ako sa hari, kahit ito'y labag sa batas, at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Bakit sila nasakop ng Persia? Bakit itong mga Hudyo na to, wala sila sa bansang Israel? Bakit sila nandun? Titingnan po natin yung background. Bakit po? Ito pong kasing mga Hudyo na to, ang sabi ng Diyos, of uncertainty. God called His chosen people to act boldly. Si Esther po, beauty with the heart. First beauty queen na naitala ko sa Bible, dahil po sa kanyang katangian, sa kanyang kagandahan, dahil mo yung katabi mo, dahil sa kanyang kagandahan, sa kanyang karunungan, sa kanyang katalinuhan, pinagtagumpay na tayo ng Diyos. Tinawag po ng Diyos si Reyna Esther para po maging talulot, maging daluyan ng pagpapala. Kampante po siya sa palasyo, pero sinikap po niya na umalis sa kanyang comfort zone para maging blessing sa kanyang pong mga kababayan. With obedience, courage, and deliverance. God's glory is revealed and His people is strengthened. Kagaya po sa kalagayan po ni Esther. Ang pagkakataon, ang sitwasyon ni Esther ay ginamit ng Diyos dahil siya po ay masunurin, sumunod, nagkaroon ng tapang at nahango po, nabaliktad ang sitwasyon sa kapurihan
ng ating pong Diyos. Inner challenge, tumindig, rise, have the courage, lagyan natin ng tapang ang buhay. Amen po ba? Samahan po natin ang tapang, hindi po yung tapang na. Sabi ni Pastor, tapang daw. Sino ba tapang? Lumabas! Pag may lumabas, dalawa na tayo, maghanap pa tayo ng iba. Hindi po ganun tapang. Wala ka lang ulam, iiyak ka na. Hello? Wala ka lang baon, ayaw mo nang pumasok. May tapang dapat. Lagyan natin ng tapang. Tatagalan natin. Para matagal tumugtog si Max. Lagyan natin ng tapang. Konting tapang. Konting diskarte. Buhay. Tapang na merong karunungan. Rise. Have the courage to do the calling for the glory of God. Si Esther po, mula po sa pagiging alipin, naging reyna sa kapurihan ng Diyos. Mga kapatid, pag pinagtagumpay kayo ng Diyos, huwag niyong sabihin ang aking dahil sa lakas at kakayanan ko, kaya ako nagtagumpay. Merong bilin, alalahanin mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Rise, have the courage, kailangan ng tapang ng buhay para magawa natin kung saan tayo tinawag. Tinawag ka para mag-aral, pag-aral ka mabuti. Huwag kang maglakwat dyan. Diyan ka tinawag ng Diyos, laging sa kapurihan ng Diyos. Amen po ba? Dahil merong aklat sa aklat ng Bible, Book of Esther. Wala kang pangungusap po doon. Pero maliwanag sa buong pangyayaring sitwasyon, merong makapangyarihang kamay ng Diyos na kumilos. Panginoon, sa oras na ito, hindi ko po nakakausap madalas ang mga kapatid ko ito. Hindi ko po sila madalas makasama. Panginoon, alam mo po ang kanilang mga sitwasyon. Alam po, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan. Alam po ang kanilang kalagayan. Alam mo ang kanilang kinakaharap. Alam mo, Panginoon, ang kanilang takot. Alam mo, Panginoon, ang kanilang kalagayan, mga karamdaman, Panginoon, mga alalahanin, O Diyos. Alam mo po yun, Panginoon. Dahil alam mo po yun sa sitwasyon ni Reyna Esther. Sa pangalan ni Jesus, pwede mo bang ikaw po ay kumilos sa kalagayan ng aking po mga kapatid? Pwede mo bang, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay ay pinapahintulutan po namin, Panginoon, na abutin ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Abutin ang takot ng iyong mga anak. Samahan mo, Panginoon, sila sa kanilang kinakaharap. Kung nakakaramdam na po sila ng takot, Panginoon, bigyan po sila ng tapang na nanggagaling, Panginoon, sa iyo. Kung nakakaranas na po sila ng kapaguran, ikaw po, Panginoon, ang Diyos na magbigay ng kapahingahan, Panginoon, sa kanila. Panatagan ng puso't isipan na nanggagaling, Panginoon, sa iyo. Opo, may pagkakataon hindi ka namin marinig. Pero hindi ibig sabihin, wala ka sa amin. Dahil ang katotohanan, Panginoon, itikilos mo ang iyong makapangyarihang kamay para abutin ang aming sitwasyon. Sa ngayon, nakakahiya ang aming kalagayan. Pero niniwala po kami. Darating ang panahon, bibigyan po ng karangalan ng bawat isa po sa amin. Baliktarin mo, Panginoon, ang sitwasyon sa iyong kalooban. Pag kami pinagtagumpay mo, Panginoon, itatanyag ka namin, O Diyos, na mayroong Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. O itaw umaga po. Maraming
Maraming salamat po sa ating pong pastor sa mabiyayang mensahe na nagmula sa inyo. Salamat po sa iyong presensya na naranasan po namin. Sa banal na Espiritu, Panginoon, na tumuwang sa amin, tumulong sa amin, naging encourage at nag-motivate, Panginoon, sa amin. Salamat po sa katotohanan ng mga awiting pagsamba na aming inawit, Panginoon, sa iyo. Pagbabalik, Panginoon, hindi man sapat. Pagbabalik ng aming pagpapasalamat, pagpupugay, pagpupuri, Panginoon, sa iyo. Okay. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan na naranasan po natin. Naabot, Panginoon, ng spiritual namin kalagayan. Naabot, Panginoon, ng spiritual po namin kauhawan. O Diyos, salamat po dahil maging, Panginoon, ang aming emosyon. Pinupuno mo, Panginoon, ng kagalakan. Kagalakan po namin na makita, Panginoon, ang bawat isa po sa umaga po ito. At kagalakan din po namin na ang hindi po namin mga nakasama ngayon ay makasama po namin sa mga darating po na panahon. O Diyos, ang aking dalangin, Panginoon, kami po ay iyong po mga anak na pinili sa lugarin po ito. Mamuhay po kami, Panginoon, ayon sa standard ng mga taong pinili mo, Panginoon. Tulungan mo po kami sa bagay po na ito. Dalangin ko, Panginoon, ang mga kapatid ko ito sa buong isang linggong lalakaran ng kanilang buhay. Sa kanilang pag-aaral, tulungan mo sila, pagpalain mo sila. Sa mga kapatid namin nagtatrabaho, tulungan mo sila at pagpalain mo, Panginoon, sila. Sa mga kapatid namin may mga mabigat na suliranin, samahan mo sila at pagtagumpay mo, Panginoon, sila. Sa mga kapatid po namin may mga karamdaman, panghihina ng lupang katawan, maranasan mo, kapatid, ng kalakasan, kagalingan na nanggagaling sa Panginoon. At itao mo, Panginoon, kami sa darating na linggo, taglay buhay, kagalakan, pagpapalat, biyaya na nanggagaling, Panginoon, sa iyo. Sa paggagawa ng basbas ng ipong lingkod, ipadalay sa mga kapatid ang pagpapalat. Mga kapatid ko, pagpalain niya kayo ng Panginoon, ingatan kayo at mahabag sa inyo. Iligap ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at magkaroon kayo ng kapayapaan. Mulangit magpakailan-kailan pa man sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayaw po. Ba? Makabahala. Yung mga ano po, pastor? So, ayun mga katambay, tapos ang aming church. So, ayun. So, ayun. Ito nga pala si Lolo Big Big. So, tapos na ang aming church. At happy Sunday po sa atin. So yun mga katambay, at hanggang dito na lang ang aking vlog. So happy Sunday nga po uli sa ating lahat. Ang oras natin ng ngayon ay 11:02 na ng umaga. Nagtanghalian na sa petsa na March 22, 2026. So yun, abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe, God bless, and then bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi ka magdasal, huwag kakalimutan magdasal. At kahit ano man unos o pagsubok sa buhay, wag na wag susukuan, laban lang. At iwas sa negative. So ayun, at bye-bye.